Narito ang ilang mahalagang kaganapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Nitong Martes, ipinagpatuloy ni Commission on Audit Supervising Auditor Silene May del Campo ang kanyang testimonya na may kaugnayan sa Article 1 o umano'y maling paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Isa sa pinakamalaking naging punto sa araw na ito ang 375 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2023. Ipinaliwanag ni del Campo na may mga problemang nakita ang COA sa paggamit at pag-disburse ng pondo. Kabilang dito ang paglilipat ng paghawak sa cash advances mula kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta patungo kay Colonel Raymond Dante Lachica na dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ayon sa auditor, ang naturang paglilipat ay lumabag sa Joint Circular 2015-01 na sinusunod ng COA. Naging usapin din ang mga acknowledgement receipts o ARs na isinumite sa COA bilang dokumentasyon ng mga ginastos na confidential funds. May mga dokumentong nagpapakitang may mga disbursement sa Luzon, Visayas at Mindanao sa iisang araw. 3 petsa ang partikular na binanggit: February 21, 2023, February 25, 2023 at March 15, 2023. Dahil dito, tinanong ng prosecution kung paano na isagawa ang maraming transaksyon sa magkakalayong lugar sa parehong araw, lalo na't iisang special disbursing officer lamang ang nakatalaga noon sa DepEd. Dito pumasok ang Superman analogy ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na kailangan ng kakayahang katulad ni Superman para makapunta sa magkakalayong probinsya sa loob ng isang araw. Kasabay nito, naging usap-usapan din ang mga kakaibang pangalan na lumitaw sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Kabilang sa mga pangalang binanggit ang Miggy Mango, Jay Camote at Matthew N. Quezzo. May kabuuang 98 pages na iprinisenta sa trial bilang mga recipient na konektado sa confidential fund transactions. Isa pang mahalagang punto noong August 11 ay ang 73.287 million pesos na disallowed funds na konektado sa OVP's 2022 confidential fund spending. Tinalakay sa proceedings ng COA ang findings at kung sino ang maaaring maging accountable para sa halagang ito. Gayunman, hindi lahat ng testimonya ni del Campo ay pabor sa prosecution. Sinabi rin niya na ang 75 million pesos na DepEd Confidential Fund disbursement para sa unang bahagi ng 2023, batay sa kasalukuyang COA evaluation, nakita nilang ito ay in order. Ginamit ito ng defense bilang mahalagang punto upang ipakitang hindi lahat ng confidential fund transactions na isinagawa noong panahon ni Duterte ay nakita ng COA na irregular. Nagkaroon din ng ghosted issue sa loob ng impeachment court. Iginiit ng prosecution na hindi umano dumalo ang defense sa meeting na ipinag-utos ng impeachment court para paghambingin ang kanilang documentary evidence. Sinabi ng prosecution na sinubukan nilang makipag-ugnayan sa defense para maisagawa ang document comparison, ngunit hindi ito natuloy. Paliwanag ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, gusto nila na gamitin ang sarili nilang kopya at sariling exhibit markings. Ngunit kulang din aniya sila ng abogado para sa pagmamarka ng maraming dokumento. Bago mag-adjourn ng paglilitis, iminungkahi naman ni Senator Judge Juan Miguel Mig Zubiri na ilipat sa afternoon schedule ang impeachment trial. Aniya, mas magiging maayos ang proceedings kung hindi kailangang ihinto ang testimonya at cross-examination dahil sa regular na session ng Senado. Noong Miyerkules naman, ipinagpatuloy ni del Campo ang kanyang testimonya. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas nakatuon ang proceedings sa cross-examination ng defense. Dito sinubukan ng kampo ni Duterte na questionin ang ilang konklusyon at dokumentong iprinisenta ng prosecution. Isa sa pinakamahalagang punto sa araw na ito ay ang tanong kung fake o fictitious ba ang mga kakaibang pangalan na nakalista sa confidential fund receipts. Nang tanungin ng defense, sinabi ni del Campo na hindi niya masasabi kung tunay o peke ang mga taong may unusual names. Wala rin umanong COA finding na nagsasabing fictitious ang mga pangalan. Naging mahalagang punto ito para sa defense dahil ipinakita nilang hindi sapat ang kakaibang pangalan lamang para patunayang may anomalya o peking recipient sa isang transaction. Kasabay nito, iginiit naman ng prosecution na kailangang may paliwanag kung sino talaga ang mga recipients ng malalaking halaga ng confidential funds. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na kailangang harapin ng defense ang tanong tungkol sa identity ng mga taong tumanggap ng pera, kahit pa may mga usapin tungkol sa paggamit ng aliases o unusual names. Isa pang mahalagang testimonya ni del Campo ay ang pahayag na batay sa mandato ng OVP at DepEd Secretary, ang confidential operations ay hindi bahagi ng kanilang regular na mandate.
Ito ang ginamit ng prosecution upang questionin kung bakit gumamit ang mga tanggapan ng confidential funds para sa mga naturang operasyon. Nagkaroon din ng debate tungkol sa confidentiality ng mga dokumento. Kwestiyon ng defense kung paano na isumite sa House ang ilang COA documents na may kaugnayan sa confidential funds at iginiit na may mga patakaran sa Joint Circular 2015-01 para maprotektahan ang confidential information. Samantala, sinabi ni Del Campo na hindi ibig sabihin na confidential fund ay otomatiko ng confidential ang lahat ng detalye ng paggastos. Para sa auditor, may ilang supporting documents tulad ng supplier details, receipts at invoices na maaaring kailangan upang mapatunayan kung saan talaga napunta ang pera. Naging mainit din ang palitan ng prosecution at defense lawyers habang kino-cross-examine si Del Campo. Nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa mga tanong ng defense, partikular sa usapin ng misleading questions. Naglabas din ng saloobin sa social media si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan tungkol sa bawal na misleading questions. Nakwestiyon naman ng defense dahil ginagawa umano ito habang nagpapatuloy ang hearing. Namagitan si Presiding Officer Francis Chis Escudero at hinimok sina Attorney Kapunan at Attorney Ferrer na hinaan ang kanilang pananalita at panatilihin ang decorum sa courtroom. Kasama rin sa proceedings ang usapin sa sub judice rule matapos banggitin ng prosecution ang mga pahayag ni VP Sara tungkol sa impeachment proceedings. Kabilang dito ang kanyang pahayag na ang proceedings ay marred by bending the law. Nagbabala si Escudero na hindi niya papayagan ang mga pahayag na lumalampas sa sub judice rule o tumatalakay sa merits ng kaso habang nagpapatuloy pa ang trial.